Araw-araw, nakatayo si Jake sa pintuan ng maliit niyang flower shop sa Quiapo. Pinapanood niya ang mga taong dumadaan. Nakayuko at nakatingin sa cellphone. Nagmamadali. Sa loob ng shop niya, unti-unting nauubos ang mga rosas. Hindi dahil nabebenta, kundi dahil nalalanta at walang bumibili. 2 linggo na lang. Hindi na niya kayang bayaran ang renta. Isang delay lang, palalayasin na siya sa pwesto. Sinubukan na niya lahat. Sale. Buy one take one. Pamimigay ng flyer sa kalsada. Pero halos hindi siya pinapansin ng mga tao. Ang bouquet ng bulaklak ay parang sobra sa luho. O kaya naman walang halaga. Isang gabi, habang isinasara niya ang shop, may narinig siyang sigawan sa kanto. Magkaaway na magkasintahan. Umiiyak yung babae. Wala ka talagang pakialam. Nakalimutan mo na naman anniversary natin. Tumahimik ang lalaki. Walang maisagot. At doon may nag-click sa isip ni Jake. Hindi pala ayaw ng tao sa bulaklak. Nakakalimot lang sila. Kinabukasan, tinanggal niya lahat ng sale posters niya. Naglabas siya ng isang malaking blackboard sa harap ng shop. Isang linya lang ang nakasulat. Sa buhay mo, anong petsa ang pinakakinatatakutan mong makalimutan? Huminto ang mga tao. Napaisip. Isang lalaking nakabarong, mukhang pagod, ang napahinto. Mahinang sabi niya, "Birthday ng misis ko, patay ako pag nakalimutan ko ulit." Lumapit si Jake. Hindi siya nag-alok ng bouquet. Ang sabi niya lang, "Sir, may binibenta akong kapayapaan ng isip." Nagtaka ang lalaki. "Ha? Ano yun?" Ngumiti si Jake. "Sa halagang 299 lang sa isang taon. Ibigay mo lang sa akin ang 3 importanteng petsa. Birthday, anniversary, kahit Mother's Day. 24 oras bago ang date, tatawagan kita personally. Pag hindi ka sumagot, automatic magpapadala ako ng bouquet. Ayon sa budget na napag-usapan natin. May sulat mo pa. Kung hindi ka nakakalimot buong taon, service fee ko lang yung 299. Pero kung makalimot ka, lifesaver mo ako dahil nabigyan ko ng bulaklak ang mahal mo." Hindi na nag-isip yung lalaki. Naglabas agad ng pera. Hindi siya bumili ng bulaklak. Bumili siya ng kapayapaan. Doon nagsimula ang pagbabago. Parang hindi na nagbebenta si Jake ng rosas. Nagbebenta siya ng kasiyahan at pagmamahalan. Sunod niyang ginawa, referral system. "Sir, kung may tropa ka ring makakalimutin, i-refer mo sa akin. May libre kayong steakhouse discount." Nakipag-deal siya sa isang steakhouse sa Tomas Morato. "Ako magdadala ng customer sa inyo. Bigyan niyo ko komisyon para win-win." Ang sabi niya, "Ilang bulaklak ba kaya mo ibenta isang araw?" Pero naisip mo din ba ang naisip ni Jake? Sa loob ng 3 buwan, hindi na tahimik ang shop niya. Puno ng reminders ang database niya. Tuwing Valentine's, Mother's Day at kahit anong okasyon, sumasabog ang orders. Hindi na siya gumigising ng 4 a.m. para makipag-agawan sa dangwa. Ang mga supplier na ang lumalapit sa kanya. At ang pinakamahalaga, hindi na siya simpleng florist. Isa na siyang emotional insurance provider. Dito niya na-realize ang katotohanan. Karaniwang tao nagbebenta ng produkto. Matalinong negosyante nagbebenta ng solusyon. Hindi ka lang dapat mapagod sa pagbibenta para lang kumita ng pera. Kailangan mo din alamin pa ang pangangailangan ng tao sa iyong produkto. Kung nalulugi ka ngayon, isipin muna maigi ang posibleng paraan pa sa pangangailangan ng customer mo. I-apply ito. Sigurado, doon ka magtatagumpay. Kung hindi mo pa fina-follow ang kwentong diskarte, malamang patuloy ka pa ring lulubog sa pag-isip. Pero kung naka-follow ka na, congratulations! Unti-unti mo nang natututunan kung paano gamitin ang diskarteng ito. Kita-kits sa susunod na episode.